ang kasaysayan ng wika. Ibinabahagi ng Saint Veronica ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Ating tangayin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating bansa noong sinaunang panahon. Noong 8 Disyembre, 1941, sinakop ng bansang Hapon ang Pilipinas. At ang nakipaglaban ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, subalit nanaig pa rin ang mga sundalong Hapon dahil sa dami at mga malalakas na armas nila. Walang nagawa ang mga sundalong Pilipino at Amerikano, kundi sumuko sa mga sundalong Hapon. Death March mula Bataan hanggang Camp O'Donnell ng Capas Tarlac dahil sa gutom, pagod at sakit, maraming sundalong namatay. Ngunit ang kalayaan ay muling nakamtan sa muling pagkakaisa ng mga Pilipino, pagkakaisa ng mga kaalyadong bansa at ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur. I landed on your soil. I said to the people of the Philippines, since I came, I shall return. I repeat those words, I shall return. Nothing is more certain than the ultimate reconquest and liberation from the enemy. Of those words and adjacent lands. Remaining Jap strongholds in the southern part of the city. 155mm howitzers lobbed shells across the river to blast the walls of Intramuros and adjacent buildings. 240mm guns of the 544th Field Artillery firing point blank against the ancient walls. Jap defensive positions are softened up preparatory to a crossing of the river. Intensive artillery fire by the Japs. The enemy tortured and murdered civilians, refusing to allow them safe passage out of the walled city. Ngay, ako muna ililisan. Mangangawi ako para may pagkatong tayo araw-araw. Huwag siya, mag-iingat ka. Umuwi ka rin na maaga. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka namumutra? May mga sundalong hindi taga rito sa atin. At sa kabilang bayan, marami na silang pinapatay. Alis na tayo. Sandali, tatawagin ko lang ang aking anak. Palis na tayo dito! Bilis! Hoy, pamilya ko! Ah!
Tay! Huwag po yung bata! Oh! Anak mo! Sinakop na bansang Hapon ng Pilipinas noong Disyembre 18, 1941. Ang pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Hapon ay hindi naging madali. Dahil dito ay napuno ng takot ang mga Pilipino. Marami rin nagkasakit at namatay. Ang pamahalaan rin noong panahon ng mga Hapones ay pinamumunuan ni Jose P. Lauret, na kung saan naging sunod-sunuran ng mga Pilipino. Kahirapan. Sa panahon ng Hapones, lumaganap ang kahirapan dahil sa pagtigil ng mga takot na maging biktima sa pagmamalupit. Elena, nasan si Juan? Hindi ko po alam, Bro nila. Baka papunta na po yun. Ay, nakatanggal yung Juan na yan kahit kailan. Elena, ipanghilam mo nga ako ng upuan. Masusunod po, Donya. Sige, maaari ka na umalis. Maria, nakita mo ba si Juan? Kanina pa siya hinahanap ni Donya Milan. Hindi ko nga din alam, naaawa na ako sa kanya. Lagi siyang pinapagalitan ni Donya Milan. Oo nga eh. O sige, alis na ako. Sige. Naku Juan, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ni Donya Milan. Baka may pag-uutos siya sa'yo. Naku, lagot! Ako na lang magpapaliwanag kay Doña Milan. O sige. Bakit ngayon ka lang, Juan? Pasensya na po doon niya ako nahuli ako. Pinandayan ko po kasi aking mga kapatid. Wala akong pakialam. O siya, kuha mo akong mainom doon. Ito na po yung tubig niya, Doña. Kahit kailan ka talaga, Juan, wala kang pakinabang. Linisin mo namin yung karat at umalis ka na sa aking harapan. Pasensya na po. Munyeta, Pasensya na po, senyor. Pasensya na po. Pasensya na po. tignan mo yung ginawa mo sa akin. Pasensya na po. Maria, yung pamunas. Hindi siya, ako. Oh, ba't kayo huminto? May binubugbog kasi doon. Ah, sige, ako na lang awat. Wag po. Baka madami pa po kayo. Hindi, tutulungan ko lang sila. Wag po, senyor. Pasensya na po, senyor, pero babae po sila. Huwag kang mag-ialam. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa kakulangan ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Nakay! Nakay po kayo dyan. Magkano yung tinapay mo? 5 piso lang, Maren. Tinapay! Uy, tinapay! Magkano yan? 5 piso po isa. Ay, ang mahal naman. Nagkaroon po kasi ng kakulangan sa supply. Ay, ganun ba? Sige, mauna na ako Ang pagmamulupit ng mga Hapon sa mga Pilipino ay nagdulot ng takot sa kanila, habang ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap ng mga produkto ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pagtaas naman ng presyo ay nakaapekto sa kanilang kita at benta sa pang-araw-araw.